Oh, eto na si Lola Sapi. Ako na raw magkukwento ng Asyenda 87. Ayat nangangabayo si Irenea. Naku, pati si Evangelina. Naku, kasunod din pala itong si Susana. O ayan o, nakangiti naman itong si Jeremio. Kasama pala si Benjamin. Naku, yung kontrabilan si Virgilio, nakamasid din pala. Nung mga nagdadalaga pa lang silang tatlo, talagang mahilig na sa kabayo dahil sila'y may rancho. Ayun nga, at nung bata pa naku, puro kabayong inaatupag ng dalawa. Nawala si Susana. Gusto, nag-iisa, lumipas nga ang panahon. Naging dalagat kasi sexy. Talaga naman kasi sexy, parang ako lang. Pero alam niyo ba, yung panganay, ayun ay may lihim na galit kay Susana at kay Irenea. Kaya pinangako siya sa sarili niya nung siya ay minsang nangabayo. Kagalingan niya ng gusto. Siya ang dapat mapansin. Nung bata pa siya, ganun na siya at nagpapapansin sa tagapagmana ng asindero na si Benjamin. Ayun at walang ginagawa kundi magpakyut at napansin yun ni Susana. Isang beses nga ay nag-aya naman itong si Irenea. Aba dali-daling sumama agad siya. Hindi nga napansin ng dalawa na may parang isang lalaking nakatungo at parang nagmamasid at gusto silang sundan. Nako, ito naman si Susana, bumalik na lang dahil nga naiwanan siya. At ayun, hinanap ang painting niya na may picture din ng kabataan niya. Pinagmasdan niyang mabuti. Sa kabilang dako, naghahanda naman itong si Benjamin dahil meron daw yata silang gagawing papiging sa kanila ng mga hacienda. At inimbitahan nga niya ang gwapong kaibigan na si Herenio. Si Herenio na may matipuno ring katawan na tinatawag niyang Jeremy. Oo, yun ang tawag niya sa binata pag sila lang dalawa. At ayun na nga, ang unang dumating yung panganay na ayaw nagpapalamang. At syempre sumunod na yung bunso at ubod ng ganda naman ni Irenea sa kanyang puting gown. Dumating na rin si Susana. Nag-usap-usap nga sila at nagkaroon ng tsansang ipakilala ang kaibigan niyang si Jeremio sa tatlo. At dahil napaka makisig din, ay kinilala nilang mabuti kung sino ang kaibigan na ito ni Benjamin. Nang mapansin ng dalawa na palagi na lang si Irenea ang kinakausap ni na Benjamin at ni Jeremio, sinabi ni Susana na mauuna na ako sa inyo, masakit na yung ulo ko. Sabay sabi naman ni Evangelina, I don't feel good, I don't feel well. I'll go ahead too. At pareho silang umalis ng party na yon. Hinayaan na nila si Irenea na aliw naman dun sa dalawa habang kinakausap sila. At kinabukasan nga, naku po, ngiti-ngiti si Irenea, kinikilig ata. Dahil naalala niya nung gabi na yon, binigyan siya ng isang rosas nitong si Benjamin. Ano kaya ang sasabihin ng dalawa niyang kapatid? Mukha pa naman na imbierna nung gabi na yon at naiinggit sa kanya. Siya lang kasi ang laging tinitingnan at kinakausap ng dalawang makikisig na binata. Naku po, siguro kung nandun ako malamang hindi rin mapansin niya si Irenea at ako papansin ng dalawang pinatang iyaon. Naku, magsusuot ako ng bathing suit. Makikita yung legs ni Lola Sapi. Ay, naku, talo sila lahat. Ay, Diyos ko, ano ba yung sinasabi ko? Yun na nga. At talaga naman, mukhang doon na nagpapahiwatig na si Benjamin. Kinagabihan hindi halos makatulog itong si Jeremio dahil iniisip ang maamong mukha ni Irenea. At dahil nga hindi makatulog, nagpunta kinabukasan sa asyenda. Ngunit ang nakausap niya ay si Evangelina. Gusto sana niya kasing ayain si Irenea na magmotor. Pero sinabi naman Evangelina na sasabihin niya ito. Laking gulat niya nang si Evangelina ang nakagayak at siya ang sasama sa kanya.
Pinagbigyan naman niya ito pero hindi rin nagtagal at nagpaalam na siya at sinabing meron pa pala siyang kailangang dapat tapusin. Sa kabilang dako naman nagkakambutihan na nga talaga pala ang dalawa at nagplanong umalis. Ito namang si Susana ay sumunod. Sinundan ng dalawa ng ligid sa kanilang kaalaman. Nagpamatyag at parang gustong may malaman. Sinusundan nga niya lagi ito. Si Benjamin ay nakita niya. Pupuntahan na sana niya nang bigla na lang nakita niya na magkasama ang dalawa. At alam na, uwian na, may nanalo na.